Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Hesukristo mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at gayon din po sa iba't ibang panig ng mundong ito na nilikha at ipinagkatiwala ng Diyos sa lahat ng kanyang mga kinauugulan. Kaya narito muli ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Tangonan ng Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the sound of praise, worship, and prayer. Tayo po ay sumandaling manalangin. Ikaw, O Diyos, ang aming pinag-uukulan ng aming mga nararamdaman, ng aming mga iniisip, at gayon din, O Diyos, sa aming paghahanda para sa buong maghapon hanggang sa dumating muli ang panibagong umaga sa aming kalagitnaan. Ayan po ninyo, O Diyos, na ikaw po ay aming makapiling sa Ride On Ministry na ito, episode 27.4. At umaasa kami, O Diyos, ng patnugot at kasi ng banal na Espiritu ay sumaamin, O Diyos, upang lahat ng aming inilalagak sa inyo na kapahayagan ng aming pagmamahal sa diwan ng pagpupuri, pagsamba at pagwalhati sa inyong banal na pangalan ay tunay, O Diyos, na makapagbibigay po sa inyo ng kaluguran, sapagkat lahat ng ito dalangin po namin sa matamis na pangalan mo, Hesukristo, na aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen po sa ating Panginoong Diyos at ating pong purihin, walhatiin at sambahin ang ating buhay na Diyos sa pamagitan ng ating pag-awit. Ano po? Awitin natin itong Majesty at tunay na talaga naman napaka-majesty ang ating Panginoong Diyos, kaya nararapat lamang na siya po ay ating purihin. At ang kanyang paghahari, ang kanyang autoridad ay gayon na lamang, kung kaya't nararapat na ating pong itaas ang kanyang banal na pangalan. Kaya awitin po natin ng taus-puso ng may kagalakan itong gospel song na ito na Majesty. Majesty, worship His majesty. And to Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own, His anthem reigns. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify
Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Majesty, worship His majesty. And to Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own, His anthem reigns. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Hallelujah! Praise the Lord! Nararapat lamang na ating pong patuloy na sinasamba, pinupuri at winawalhati ang ating Diyos na buhay sapagkat Siya ay Diyos nating lahat. Kaya nararapat lamang na ating po Siyang pinag-uukulan ng higit na pangunahin na ating pagtalima sa ating Diyos na buhay. Ang ating pong teksto sa panibagong umaga na kaloob ng Diyos sa atin ay ating pong masusumpungan sa aklat ng mga awit, kabanatang 101, Psalms 101. Sa buong kabanatang ito, talatang 1 hanggang 8. At ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang aking awitin ay ang pagtatapat at katarungan. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, o Yahweh kong mahal. Ang aking susunding tumpak na ugali walang kapintasan. Kailan kakayat darating sa akit ako'y lalapitan? Malinis ang budhing mamumuhay ako sa aking tahanan. Sa buhay kong ito ang gawang masamay, di ko tutulutan. Ang sinumang taong gawain masama, di ko sasamahan. Di ko papansinin kung sino man siyang ang Diyos ay kalaban. Aking sisikapin na ang masunod ko'y ang gawaing tapat. Maging sa isipan di ko iisipin ang gawang
di tumpak. Siyang naninira ng kanyang kapwa'y aking wawasakin. Di ko papayagan ang mapagmalaking hambog kung tumingin. Ang lahat ng taong nagtatapat sa Diyos, ako ay kaisa. Sa aking palasyo ay papayagan ko na doon matira. Kung tunay na tapat, ay tutulutan ko na maglingkod sila. Sa aking sa palasyo yaong sinungaling di ko papayagan. Sa aking harapan ang mapagkunwari di ko tutulutan. Lahat ng masama, araw-araw sila'y aking wawasakin. Lahat ng masama sa lungsod ng Diyos ay palalayain. Purihin at walatiin ang Diyos na buhay sa mga talatang ito na naibasa sa ating kalagitnaan. Ang awit ng salmista, ang sumulat nito ay kanyang pinagtutuunan na pansin ang pangako ng hari. At yung haring ito ay walang iba kundi ang makapangyarihang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Ang buong sandaigdigan, lalo tigit ang sangkatauhan na kanyang pinakaiirog, pinakamamahal at pinagtutuunan ng pansin. May mga bagay na dapat nating pansinin dito. Unang-una, ay yung sinasabi ng salmista na yaong kanyang pag-awit na mayroong kaakibat na talaga namang tunay na pagtatapat. At gayon din ang katarungan. At ang kanyang awitin ay nakasentro at nakalagak, nakatungo sa Diyos na buhay na ito. At nitong kanyang sinasabi ay meron ding kaakibat na tumpak na pagsunod. Ano po? Sa Diyos na ito, at sa Diyos na ito na siyang nagiging lubos na katumpakan ng tumpak o pinakatumpak sana na talaga namang tinutumpak ng Diyos na ito, nang sa gayon ang bawat pagkataon natin sa harapan ng Diyos, lalo na doon sa larangan ng ating mga tinatawag na attitude, at gayon din yung ating mga pag-uugali, ay sana naman
katulad ng minimithin ng salmistang ito, na wala sanang kapintasan. Kaya nga, merong importanteng katanungan ng salmistang ito. Ano pa? Ang kanyang katanungan ay, kailan kakaya darating sakit ako'y lalapitan? Alam niyo po, ito ay panahon ng lumang tipan at dumaan yung panahon ng bagong tipan at ngayon ay nasa yugto tayo ng tipan ng Diyos sa panahong ito. Lalo na sa panahon na tayo po ay dumaranas ng matinding pandaigdigang pandemya na kung saan ay nasusubok yung ating pananampalataya, na kung saan ay nasusubok yung ating katapatan sa Kanya, na kung saan ay nasusubok yung ating katumpakan sa Diyos, at gayon din nasusubok kung ano bang uri ng ugali at pagkatao meron tayo. Pero ang ninanais ng salmistang ito ay, kailan kakaya darating sakit ako'y lalapitan? Alam niyo mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa Panginoon, ang isa sa talaga naman na ma-appreciate natin sa Diyos na ito na nahayag sa pamagitan ni Jesucristo at gayon din ang patuloy na presensya at pagkilos ng Kanyang banal na Espiritu, ang Diyos na ito ay lagi pong lumalapit at dumarating sa bawat isa sa atin sa iba't ibang manifestasyon ng Kanyang presensya at pagkilos sa ating mga buhay. Kaya nga po, bukod sa katanungan ng salmistang ito ay yung kanyang passion and decisive desire deep within. Ang kanyang concern ng malinis ang budhing mamumuhay ako sa aking tahanan. Napansin po natin yon na kung atin pong malaliman at malawak na i-relate sa ating sitwasyon sa kapanahonang ito. Yung sinasabi dito ng salmista na sa aking tahanan. Lahat tayo ay halos araw-araw ay pinagsasabihan na manatili tayo sa ating mga tahanan, sa ating mga bahay. Just stay at home. Stay put at home. For our safety, for our protection, at gayon din upang tayo ay huwag mahawa ng COVID-19 na ito, at kapag tayo ay nahawa, napakalaking problema at nandun din ang posibilidad na tayo po ang makahawa sa ating pamilya o maging sa ibang mga tao. Kaya nga po ang salmista kanyang sinasabi, Malinis ang budhing mamumuhay ako sa aking tahanan. And I hope, my dear friends in the Lord, na ito rin po ang ating desire and passion and petition to the Lord, the Almighty God in Jesus Christ, that as we continuously we
in our respective houses or homes. Let us indeed grab this opportune time for us to get in tune always with God, to stay at home with God, with the petition, asking the Lord Jesus Christ to always prepare our hearts, our minds, our families to cleanse us, to clean everything within us as part of the reawakening process of God, as part of the cleansing ministry of God, and as part of the revivalistic act of God, so that while we are in the process of this very difficult situation in our midst and even throughout the whole world, while hoping that someday, somehow, the soonest time, this COVID-19 will be completely eliminated and be buried, ay nakahanda tayo sa isang panibagong buhay at panibagong simulain na kung saan ang pinaghugutan natin ng lakas, ng pag-asa at ng ating patuloy na pagtalima sa Diyos ay walang iba kundi Siya mismo. Pansinin natin na isa ho sa sinasabi ng salmistang ito ay hindi po kukonsintihin ng Diyos ang anumang gawaing masama. At ang sinasabi doon sa verse 3 ay hindi niya ito tutulutan, at gayon din hindi niya ito sasamahan ang mga gumagawa ng kasamaan, at ni hindi niya papansinin ang sino man siya na nagiging kalaban ng Diyos. Ano ba? At gayon din ang mga sinungaling ay hindi niya papayagan. At gayon din yung mga mapagkunwari. Ano po? At ang kanyang sinasabi dito ay kanyang wawasakin ang sinumang gumagawa ng kasamaan, ang sinumang suwail, ang sinumang matitigas ang mga ulo, ang sinumang mga pasaway, ang sinumang mapagkunwari, ang sinumang mga sinungaling, at gayon din sila na gumagawa ng korupsyon. Ano po? Sila na mangungupit at sila na nagsasamantala sa panahon na ito. Kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa Panginoon, kung kayo po ay nakikinig na ito po ang inyong ginagawa o ating ginagawa, magsitigil na tayo at manumbalik na tayo sa Diyos habang binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na ito. Ng ating napapanood, naririnig, panahon ng enhanced community quarantine ay meron pang lugar na nagsasabong. Meron pang lugar na talaga naman nagsusugal. Meron pang lugar na kung saan ay nagiinuman ng alak. Ano po? At meron pang mga lugar na ang titigas ng kanilang mga ulo na hindi sinusunod
ang social o physical distancing. Sana po itong panahon na ito ng enhanced community quarantine ay matututunan natin ng tayo'y magkaroon ng disiplina. At dito natin matututunan yung talagang tunay at wagas na pagmamahal sa Diyos at gayon din sa kapwa at gayon din natignan yung kapakanan ng kapwa at gayon din ng bayan. Ito ang panahon na ating po sanang naibubulalas ang ating mataus-pusong pagmamahal sa ating bayan. Na tayo po ay merong disiplina, na tayo po ay marunong sumunod at tayo po ay merong pakikipagkapwa at tao na iniisip natin ang kapakanan ng ating kapwa. At gayon din, mga kapatid, sa Diyos na napakahalaga dito na pangako ng hari. Doon sa verse 6, ang lahat ng taong nagtatapat sa Diyos, ako ay kaisa. Sa aking palasyo ay papayagan ko na doon matira. Kung tunay na tapat, ay tutulutan ko na maglingkod sila. At yan po ang siyang pinakasusing talata natin. Sa araw na ito, sa buong magdamag at maging sa kabila ng darating na panibagong umaga sa ating kalagitnaan. Atin pong ulitin yung verse 6. Ang lahat ng taong nagtatapat sa Diyos, ako ay kaisa. Sa aking palasyo ay papayagan ko na doon na matira. Kung tunay na tapat, ay tutulutan ko na maglingkod sila. Praise the Lord! Amen sa ating Panginoong Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu. Kung kaya't awitin po natin itong awit na How Great Thou Art. Na ito po ay napakagandang himno, isa sa mga old hymns na ginagamit ng Methodist o Wesleyan tradition, gayon din yung mga mainline na Christian churches at maging yung mga Christian fellowship groups sa inaawit din ito. Ano po? O Lord, my God, when I own some wonder, consider all the works thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee.
How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God is not sparing, sent him to die, I scarce can take it in. Dead on the cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Amen sa Panginoong Diyos. Talaga namang how great thou art. Kaya huwag tayong magsasawa na pinupuri, winawalhati at sinasamba ang ating dakilang Diyos na buhay na nahayag sa pamagitan ni Jesucristo, na patuloy ang kanyang pagkilos sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Kaya purihin po natin ang Diyos. Nasa panahon pa tayo ng ilang mga bagay na kung saan ay ating pong pinagtutuunan ng pansin. At umaasa tayo na ang Diyos na ito ay tunay nga naman tayo po ay kanyang pinag-uukulan ng pansin upang sa ganon ay ating pong patuloy na masumpungan ang probisyon, yung instrumental. At ikaw, O Diyos, na siyang sentro ng aming mga buhay at gawain, ay hayaan mo, O Diyos, na patuloy ka namin na makapiling sa araw-araw at maging sa tuwi-tuwi na. Kaya kumusta ho ba kayo mga kababayan, mga kapatid at mga ka-ride-on sa ating Panginoon? Kumusta po ang buong nakalipas na buong maghapon at gayon din ang buong magdamag? Kayo ho ba'y nakadama ng banal na presensya ng ating Panginoon? Kayo pa'y naging mapayapa, naging matagumpay pa ang inyong talaga namang paggawa sa inyong mga pananagutan at responsibilidad sa loob ng inyong mga tahanan.
At kayo hubay patuloy na talaga naman nagkakaroon ng pag-asa na someday somehow the soonest time itong COVID-19 na ito ay matatapos. Kaya araw-araw sa bawat pagkakataon ay naway masisilayan pa rin ng Panginoong Diyos sa ating mga labi, sa ating mga outward appearances, yung ngiti, yung kagalakan. Meron pa tayong panahon na tumawa, na talaga naman full of joy and rejoicing to the Lord, na kapahayagan na hindi po tayo naapektuhan sa mga bagay na ito, bagaman tayo po ay naapektuhan sa mga nangyayari sa kasalukuyan, pero dumadaloy pa rin sa ating mga puso, sa ating pagkatao, yung talaga naman nandun pa rin yung ating kagalakan sa ating Panginoon. Kaya isa po sa mga kagalakan na ito ay ating pong batiin ng mga ilang kapatid natin na kung saan ay magse-celebrate ng kanilang mga birthday. Hindi ko man nakuha lahat ng magbe-birthday sa buong mundong ito, pero ay dumarating sa ating gadget na ito po yung mga kapatid na magdiriwang kanilang birthday. Kung hindi man mabanggit yung mga pangalan ninyo, ay you can intercede and join with this simple celebration, ano po, para sa inyong lahat. Kaya ito po ang ilang mga kapatid natin na magse-celebrate ng kanilang birthday. Ano po? Si Reverend Pastora Rodalie Lee. Ito po asawa ng Reverend Ismael Lee dyan sa bandang Palawan. Ano po? Sa ilalim po ng Palawan Methodist Regional Conference sa pamumuno ng kanilang Regional Bishop Roger Marquez, at gayon din po ang tatlong mga district supervising elders natin dyan. Ay shout out to all of you. Ano po? DSE Reverend Bishop Loreto Aspa, at gayon din si DSE Reverend Pat Balay, at gayon din ang DSC Reverend Emmanuel Cabanza, at gayon din doon sa bandang Coron, Calamianes, ang DSE Reverend Moises Kapili. Kaya shout out to all of you and all the local churches and mission churches under your respective districts, at gayon din lahat po ng mga manggagawa, at gayon din ang mga members, ay patuloy po kayong i-bless ng ating Panginoon. At gayon din kay Pastora Charis Castillo ng Mindanao. Ano po? Ito po ay anak ng ating kamanggagawang Deaconess, ano po? Deaconess Emeline Castillo dyan sa Mindanao. Ano po? At nagdiriwang ang kanyang anak. Sila po ay mula sa United Methodist Church. At gayon din po ang kapatid na Anis Santa Maria Trinidad, ng kapatid na Maricel Paran. At gayon din po ang kapatid na Maan Cadiente Andres dyan po sa San Mateo Isabela. At gayon din po ang kapatid na Angelo Tangonan. At gayon din po ang kapatid na Gloria Biernes, at gayon din po ang kapatid na Karen Tangonan Balilin mula dyan sa Sulana, Cagayan. At gayon din po ang kapatid na Princess Teresa Velasquez sa Hermo. Ang haba ng kanyang ko na. Talagang mula sa Manila City. Kay lahat po kayo, at gayon din sa lahat pa na magse-celebrate ng inyong kaarawan sa buhay, ay kayo po ay aming binabati, at nais po namin kayo na awitan sa pagkakataon na ito, at gayon din lahat ng nagse-celebrate na hindi man nabanggit ang inyong mga pangalan, ay kasama po kayo sa aming mga binabati at pinapaabutan ng best wishes and prayer. In the mighty name of Jesus Christ, God bless you all. Birthday celebrators, including your respective families, works, and ministries.
and more birthdays to come. At more blessings, victories, and successes na inyong mararanasan with the manifold the blessings from the heavenly realm of God. Kaya kayo po ay aming nice na awitan. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday sa inyong lahat. Kaya purihin po natin ang Panginoong Diyos. At kayo po na magse-celebrate ng inyong mga karawan bukas o sa mga darating na mga araw ay kung nais nyo pong mabati ng Ride On Ministry at nais nyo po na kayo po ay awitan, may panalangin ay just type in your messenger and send it to me. At tiyak na kayo po ay mababati ng happy birthday at aawitan pa at maipapanalangin pa sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po ay meron po tayong mga natanggap na mga prayer requests na as of 10:47 yesterday morning mula kay Governor B. Ano po? ng Pansol Methodist Church dyan po sa Pansol, Diliman, Quezon City, ay kanyang ipinabot na sama nyo sa panalangin si Tito Manny Sambilay, isa po sa mga leader laiko dyan sa church natin dyan. Si Tito Manny Sambilay po, Bishop, na-stroke po daw kahapon. Ibig sabihin ay kahapon, yung isang hapon, at doon siya sa Philippine Heart Center, Quezon City. Pero ipinabot niya rin ngayon, kahapon ng hapon, ng kapatid na Tito Manny Sambilay ay nakalabas na po from Philippine Heart Center. At kasama yung prayer request ng kapatid na Governor B ay iyong lahat ng mga kaanib sa pangunguna ng ating Pastor Teddy Carlit ng Pansol Methodist Church na sila daw po ay ipanalangin at maging siguro yung komunidad dyan. Kaya manalangin po tayo. In the mighty name of Jesus Christ, we indeed pray and intercede for this prayer request of Governor B for the complete healing and recovery, good health and wellness of Brother Manny Sambilay. In Jesus' name. At pagpalain nyo rin, Panginoon, ang kanyang pamilya at gayon din ang Pansol Methodist Church sa panguna po ng aming Pastor Teddy Carlit, with your blessings, with your safety and protection to all of them, including the community. Ay Panginoong Diyos, pagpalain mo silang lahat na sila'y maligtas, maprotektahan at patuloy silang makatatanggap ng blessing mula sa inyo. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po mula kay kapatid na Fidela Alawig ng United Methodist Church dyan po sa San Mateo, Rizal. As of 7:39 na evening kagabi. At ito po ang kanyang prayer request. Patuloy ako bigyan
ng Diyos ng kalakasan at maging matatag ang aking pananampalataya upang masunod ko ang pangako ko sa Kanya. Ito po yung kanyang prayer request. At alam ko rin na ito rin po ang prayer request ng bawat isa sa atin. Ano po? Yung tayo ay patuloy na pagkalooban ng Diyos ng kalakasan. Ano po? Number 1 yun. At gayon din, yung tayo po ay patuloy na patatagin, patibayin ng Diyos ang ating mga pananampalataya. At gayon din, pangatlo, ay yung masunod natin, may sa buhay natin, yung mga pangako natin sa Diyos na ito. Kaya, why don't we come together in the awesome presence of the Lord to pray and intercede with this prayer request, including all of our personal and family requests regarding itong prayer request na ito na tayong lahat ay kailangan natin ito, maging ang bawat bansa at maging ang bawat ang mundong ito at gayon din ang bawat individual mula doon sa mga LGUs, sa mga barabarangay, sa mga munisipalidad, sa mga lungsod at gayon din sa mga probinsya and even in the national level at gayon din in the global level at this point in time of the global pandemic coronavirus disease 19. Kaya tayo po ay manalangin ng masinsinan sa ating Panginoon. Pwede kayong sumigaw dyan ng panalangin, pero okay, tahimik akong mananalangin dito. Lahat tayo mananalangin sa ating Panginoon. Lord Jesus, have mercy upon us all. Please hear our manifold prayers and interceding with one another. From this prayer request of Sister Pedila Alawig and all the prayer requests of people throughout the whole world. In Jesus' name we pray. Amen and amen. At gayon din po mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon, as of 5:23 just this morning, from Reverend Luis Cruz of Bethany Methodist Church, Hermosa, Bataan. At ito po ang kanyang prayer request sa oras na 5:23 at meron ding oras na 5:27 a.m. at gayon din ng oras na 6:34 a.m. sa umagang ito. At ganito po ang sinasabi ng kanyang prayer request. Good morning, Bishop. Please pakisama sa prayer ang Bataan General Hospital, BGH po ay nagdeklara ng lockdown kahapon, 6 kahapon, dahil sa dumadaming bilang ng COVID-19. Kaya po, ang outpatient na magpapacheck up ay magagawa sa pamagitan ng teleconsultation online system na po. Forward ko sa inyo ang paraan para sa teleconsultation. Maraming salamat po.
At itong prayer request na ito ay meron ding connection doon sa as of 6:34 a.m. na prayer request niya. Na ito ay pinorward naman niya sa aking misis, si Ate Jean. Sabi niya, Ate Jean, please pray mga friends ko na mga doctors and nurses at staff ng Bataan General Hospital. Ka-text ko sila humihingi ng prayer sa akin. Ano po? At gayon din, yung sinasabi ko na as of 5:27, ito po yung kaninang umaga, ito po yung added the prayer request niya. Ang Red Cross, Philippine Red Cross, po dahil po sa enhanced community quarantine, ay nauubusan na rin ng stock ng dugo. Kaya po sa gustong mag-donate ng dugo ay may mobile blood letting na kung saan ang Red Cross team po ay pupunta sa bahay ng donor kung gusto mag-donate ng dugo. Be a hero, save lives. Ibig sabihin nun, kapag tayo po ay very much willing na mag-donate ng ating dugo at kung tayo po ay qualified na mag-donate ng dugo, tayo po ay kabilang sa mga frontliners at tayo po ay mga hero sapagkat kasama po tayo sa nagliligtas ng buhay ng mga pasyente. Kaya ito po yung tatlong hanay ng mga prayer requests ng ating Reverend Luis Cruz. At siyempre, isama na rin natin lahat ng mga hospitals sa Pilipinas at gayon din sa buong mundo at gayon din yung mga frontliners na medical practitioners like doctors, nurses, utility men and women, health workers, at Philippine Red Cross regional and national and global at gayon din po yung pangangailangan ng dugo. Kung kaya tayo po ay sama-samang manalangin at mahalaga din po na ang ating Reverend Luis Cruz ay lapatan niya ng kung paano makakonek yung pasyente doon sa Bataan General Hospital para po sa teleconsultation online system at gayon din kung paano makakonek yung nais na mag-donate ng dugo sa Philippine Red Cross nang sa gayon ang mobile team ng Philippine Red Cross ay makapunta doon sa mga very much willing na mag-donate ng kanilang dugo. Ano po? Kahit tayo po ay sabay-sabay na mananalangin sa mga concern na ito na naiparating po sa ating lahat. Manalangin po tayo.
Yes, Lord Jesus Christ, please and please have mercy upon all the existing hospitals, medical centers in the Philippines and throughout the whole world, especially the prayer requests for the Bataan General Hospital at gayon din po lahat ng mga frontliners, doctors, nurses, social workers, at mga utility men and women at lahat ng mga frontliners, Panginoong Diyos. At gayon din ang mga pasyente na nagpapacheck up through teleconsultation online system. At umaasa kami at gayon din ng bawat pasyente. Sila man ay mga nagpositibo ng COVID-19 o hindi, ay amin sila o Diyos na ipinakikiusap na kayo po ang siyang magpagaling at magpala sa lahat ng mga hospitals na ito, Panginoon. At gayon din po ang lahat ng mga staff ng mga hospitals. At gayon din po ang prayer request para po sa Philippine Red Cross na nangangailangan po ng dugo. At Panginoong Diyos, kumatok po kayo ng maraming mga kababayan, mga tao na willing na mag-donate ng kanilang dugo upang sa kanon ay matugunan ang pangangailangan ng Philippine Red Cross na karagdagang mga available na mga dugo na kailangan ng mga tao na nangangailangan nito. Kaya nga po, have mercy upon us all and upon all of these indicated prayer requests and concern. In Jesus' name we pray. Amen and amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po ay meron din po kaming natanggap na prayer request from Sister Basi Simon Iskondo, na ito po ay from Ohio, United States of America. Ito po ay pinsan ng aking misis. As of 9:42 p.m. yesterday, at ang kanyang prayer request ay please, tatlong please. Ano po? Kaya sa panahong ito ay marami po talaga tayong please sa ating Panginoon at gayon din sa bawat isa sa atin. Ang ibig sabihin nun ay talagang maigting yung pakiusap na prayer request. Pray for my son Tim. He's been in the hospital since Sunday with abdominal pain and doesn't seem to be getting better. Hindi allowed ang bisita sa hospital in Indiana. Nasa Indiana yung kanyang anak. Indiana, USA. Pray for the doctors and caregivers too. Thank you. Yun po ang kanyang prayer request. And of course, sama na rin natin dito si Reverend Laarni Soniga somewhere in one of the hospitals in London, United Kingdom, Europe. Sama natin sa panalangin ito. Manalangin po tayo.
Yes, Lord Jesus Christ, please hear our manifold prayer and interceding. Have mercy upon this particular Sister Bessie Simon Esconde for the complete healing and recovery, good health and wellness for her son Tim, and also for Reverend Laarni Soniga. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po, as of 6 o'clock in the morning, as per posted and reported by CNN Philippines at reported din sa ibang mga television networks, na sa araw na ito, on the updates of coronavirus disease pandemic, global pandemic, dito po sa Pilipinas, ang source ay ang Department of Health, na meron pong total cases ng COVID-19 na 5,660, at gayon din sa buong mundo 2,134,465, at sila po ay ating pong dalhin sa paanan ng ating Panginoong Diyos upang sila'y dulutan ng kagalingan at kalakasan at maayos na pangangatawan, at hindi na mag-recur sa kanila itong COVID-19 na ito. Manalangin po tayo. Yes, Lord Jesus Christ, have mercy upon all the total cases of COVID-19 in the Philippines and throughout the whole world, for their complete healing and recovery, good health and wellness. And continue to bless all the hospitals and frontliners, doctors and nurses. In Jesus' name we pray. Amen. At gayon din po ay kumpara sa mga namamatay dito sa Pilipinas, ay purihin natin ang Diyos sapagkat mas marami ngayon ang nakaka-recover simula kahapon, na merong 435 recovered na COVID-19 cases dito sa Pilipinas. At sa buong mundo ay meron pong 540,684 na total recovered patients from this terrible COVID-19. Kaya ipagpasalamat natin, ipagbunyi natin sa ating Panginoong Diyos. At sana hindi magre-recur sa kanila ang COVID-19 na ito. Manalangin po tayo. Yes, Lord, yes, Christ, maraming salamat po sa inyo, sa inyong patuloy na pagkilos, pamatnugot sa lahat ng mga frontliners na umaasikaso sa lahat ng mga COVID patients. Salamat po sa
40,684 na total recoveries ng COVID-19 sa buong mundo. We praise you, we thank you, and we glorify your mighty name, at sana po hindi na po magre-recur sa kanila ang COVID-19 na ito. Amen. At gayon din po mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Diyos, ay meron pong 362 na total deaths dito po sa Pilipinas dahil po sa COVID-19. At meron pong total na 142,148 na mga namatay na sa buong mundo. Kaya't patuloy po natin na ilapit sa Diyos ang mga pamilyang naulila. Ano po? Manalangin po tayo. Yes, Lord Jesus Christ, patuloy po namin na ipinapanalangin at inyunawang pakinggan ang aming malasakit sa lahat ng mga bereaved families ng mga naulila. Mga namatay sapagat sila'y frontliners, sapagat sila'y infected ng COVID-19. O Diyos, Ikaw na po ang bahala sa kanila. And unto Thy hands, O Lord Jesus Christ, we commit all the bodies, spirits, and souls ng mga nauna na. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos, sa aming Ama, patuloy po namin na ipinapanalangin ang buong Pilipinas sa pangunguna ng aming Presidente, Rodrigo Roa Duterte, at lahat ng mga kagawaran, mga ahensyas, mga namumuno, at gayon din, Panginoong Diyos, ang lahat ng mga frontliners, mga LGUs, at gayon din po ang mga senators, mga congressmen, congresswomen, at lahat ng mga sangguniang panlalawigan, at gayon din sa mga munisipalidad, lungsod, at gayon din sa mga barangay, at lahat ng mga iba't ibang mga sectors ng society, kasama ang churches. Papag-isahin mo kami, bayanihan to heal as one act. At sana, Panginoon, ay mawala na po yung pagiging matigas ang ulo, pagiging pasaway at umiral sa amin. Ang pagiging madisiplina, mapagmalasakit, mapagbayanihan, mapagkalinga, at merong concern sa kapwa at gayon din sa aming bayan. Kaya, O Diyos, turuan mo kami, ikintal mo sa aming mga isip at isipan ang aming pagiging makabayan, ang aming pagiging makadiyos, pagiging makatao, pagiging makakalikasan, sapagkat ito ay kailangan namin sa panahon na ito at gayon din po sa ibang mga bansa. In the mighty name of Jesus Christ, including our personal and family prayer requests, we pray and intercede, at kami ay patuloy na nagpapasakop sa inyo, Panginoong Diyos, na siyang pinaghuhugutan namin ng lakas sa araw-araw at gayon din sa tuwi-tuwina. At tunay, O Diyos, na Ikaw ang siyang aming maasahan sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng ibinibigay mo sa amin, O Diyos, na kalakasan, na tibay, at paninindigan, at gayon din sa lahat ng mga blessings na dumadaloy sa bawat isa sa amin at gayon din sa buong mundo, sa buong sangkatauhan.
In Jesus' name we pray. Amen sa ating Panginoong Diyos. Sa ngayon, bago natin tugaygayan ang ilang mga comments na ating pong babasahin ngayon ay magsilbing pabaon din sa atin itong isinare sa akin ng Bishop Ronel ng Iglesia Filipina Independiente, siya bilang obispo ng Diocese ng Romblon. Ano po? Diyan sa Mimaropa region. Na ito po ay kanyang ipinost noong April 14, 2020, pinadala sa akin. Everyday itong bishop na ito ay nagpapadala sa akin ng mga very inspiring captions. At ito po ang kanyang sinabi. There are times where everything is a struggle. When faced with these times, we have come close to giving up, but we continued to fight through. We may have come out a bit beaten, battered and tired, but we also came out a stronger person. Praise the Lord for this wonderful and inspirational shared thoughts from Bishop Ronel. At patuloy lamang tayo sa buhay na ito. Huwag tayong mawalan ng pag-asa sapagkat lagi natin pakatatandaan ang pangako ng ating Panginoong Diyos that He will be with us now and always. Kaya ating pong tugaygayan ng ilang mga kapatid natin na nagpaabot ng kanilang mahalagang mga komento at purihin natin ang ating Panginoong Diyos. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pakikinig, panonood sa ating Ride On Ministry. At gayon din sa inyong patuloy na pag-like, sa inyong pag-comment, at gayon din sa inyong pag-follow sa ating page, at gayon din sa inyong patuloy din na pag-share sa bawat episode ng Ride On Ministry, katulad ng episode 27.4 ngayon sa inyong mga kakilala, sa inyong mga kaibigan. Ay tunay po na napakahalaga na sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na ay nagpapalakasan po tayo sa bawat isa sa atin. Kung kaya't ang abang lingkod ng Diyos ay hindi po nagsasawa na araw-araw na magra-ride on lagi tayo sa Panginoon, sa Kanyang mga salita, at gayon din sa pagpupuri, sa pagsamba, at gayon din sa ating pananalangin. Kasama natin ngayon na nag-comment ang Reverend Luis Cruz ng Bethany Methodist Church ng Hermosa, Bataan. Ang kanyang sinabi ay, "Good morning everyone watching and listening in Ride On Ministry. Please pray our frontliners and our government officials. In the mighty name of Jesus Christ, we continue to pray for our frontliners and our government officials from the President down to the LGUs. In Jesus' name, Amen." Good morning din sa iyo, Pastor, at gayon din sa iyong pamilya. God bless you and your ministry. At gayon din po mula kay Joy de la Cruz, nakasama din natin ngayon ang kanyang
comment ay good AM po, Bishop. Thanks po. Good morning din sa iyo, Joy, at gayon din sa iyong pamilya at sa lugar na kung saan ay ikaw ay nandyan. At welcome. Maraming salamat. God bless you more. At gayon din po ang kapatid na Reverend Baby Bulgado ng Diparo United Methodist Church, diyan po sa Diparo, Caloocan City. God bless you and your family and your ministry and your congregation sa lugar na yan. At gayon din ang added comment from Reverend Luis Cruz. Good morning, Bishop Lito Tangonan and family. More blessings. Good morning to you. Good morning to all of us. At gayon din more blessings sa lahat. Ano po? At gayon din ang comment ng ating Reverend Baby Bulgado. Good morning, Bishop Lito Tangonan. Patuloy po isama si Richard Bulgado sa prayer. Thank you sa Ride On Ministry. God bless. Welcome and good morning to you and to your family. At patuloy kang pagpalain ng Panginoon in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. We continue to pray for Brother Richard Bulgado for his health, for complete healing and recovery, and for good health and wellness. In Jesus' name we pray. Amen and amen. At gayon din po, kasama natin ang kapatid na Agnes Aquino Javier. Ang kanyang comment ay good morning, Bishop. Good morning din sa iyo, kapatid na Agnes. Pagpalain ka at ang iyong pamilya at gayon din ang iyong bayan at probinsya. At gayon din mula kay kapatid na Cora Pascual ng Malwakan, dyan po sa Dinalupihang Bataan. Ang kanyang comment ay good morning po, Bishop. God bless. God be with you po and to your whole family. Thank you very much. Good morning din po sa inyo. And God bless your family and God bless our congregation and the whole of Bataan. At added comment from Joy de la Cruz. Amen. Amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din mula kay kapatid na Reverend Crisel Makaraig dyan sa Dinalupihang Bataan. Purihin ang Diyos sa inyong buhay, Bishop Lito Tangonan. Glory to God. Purihin natin ang Diyos at patuloy kang pagparain, Reverend Crisel. At gayon din sa patuloy na Ride On, sa inyong patuloy na live stream na ginagawa, including your congregation and your family. Patuloy na i-bless ng ating Panginoon. Ano po? At gayon din po ang kapatid na Reverend Rodel Serrano ng Luke 418 Methodist Church diyan po sa Barte Road, Caloocan City. Ang kanyang comment ay good morning po, Bishop Lito. God bless us all. Good morning sa iyo at sa iyong pamilya at sa kongregasyon diyan at sa buong Caloocan at Metro Manila. At God bless po sa lahat. Ano po? At gayon din po ang kapatid na Carmelita Capulin ng BEPS Methodist Church, diyan po sa BEPS Maribeles, Bataan. At ang kanyang comment ay good morning po, salamat po sa patuloy at walang sawang pagsubaybay sa buhay espiritual ng lahat ng nakikinig sa inyo. God bless po. Maraming salamat po, kapatid na Carmelita. At regards sa iyong pamilya at good morning din sa inyong lahat. At patuloy din po kayo na pagpalain, patatagin ng ating Panginoon at gayon din sa bawat isa sa atin. Ano po? Kaya purihin po natin ang ating Diyos na buhay. At patuloy na pagpalain ng buong Central Luzon. Ano po? Region 3. At lahat ng mga region sa buong Pilipinas. At gayon din po mula kay kapatid na missionary Corazon Tangonan Banyaga. Ito po ay auntie ko po at kapatid ng aking minamahal na ama
na naging missionary doon sa Africa at naging vice president din siya ng finance department dyan sa University ng Adventist, sa Silang Cavite, pero nandyan sa ngayon sa Silang Cavite with her family. Ang kanyang comment ay, God bless you always and your family, nephew Bishop. Keep safe, God bless. Kaya pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat ang inyong pamilya at gayon din po ang lahat ng churches at liderato ng Adventist Church sa Pilipinas at sa buong mundo, and all churches throughout the whole world. Lahat ng mga pastor, mga workers, missionaries at mga miyembro ay pagpalain ng Panginoong Diyos. At gayon din mula kay Reverend Leonardo Cabrera Balot. Balot. Ito po ay nakadistino dyan sa bandang Bataan. Ito po ay taga Isabela, pero nakapangasawa doon sa Calawag, Quezon, at nag-aaral sa John Wesley Theological Seminary. Ang kanyang comment ay, Blessed morning po. Bishop, pakisama po sa prayer. May sakit sa puso. Cresteta Balot from San Mateo, Isabela. O kababayan, salamat po. Ayan. In the mighty name of Jesus Christ, we pray for Sister Cresteta Balot, somewhere in San Mateo, Isabela. At tignan po ninyo, O Diyos, ang kanyang puso, at panalangin po namin na siya'y maibsan, gumaling sa anumang karamdaman at pinag-uugatan nito, especially sa kanyang puso, Panginoong Diyos. Pagpalain mo rin ang mga tumitingin sa kanya at lahat ng mga medication na kanyang tinatanggap, kasama ng prayer, pagkain at iba pa. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Salamat sa pagbati, Pastor Balot, at gayon din sa prayer request na ito. Shout out to all of you dyan sa San Mateo, Isabela, lalo ng aking mga kapamilya, kababayan. At God bless you lahat dyan sa Isabela, sa Cagayan Valley at sa kabuuan ng Ilocandia. Yan po ay Region 1 and Region 2. Bagaman napakarami din mga Ilocano sa bawat sulok ng Pilipinas at gayon din sa buong mundo. Kaya shout out to all of you. At gayon din po ang kapatid na Lilia Galataw Malyari. Ano po? Ito po ay taga-Bataan din to. Purihin ang ating Panginoon. Ang kanyang comment ay, Good AM po. Salamat po sa lahat ng prayer ninyo at patuloy na pagbabahagi ng salita ng Diyos. Amen. To God be the glory. Sister Lilia, God bless you and your family and your ministry. At patuloy po kayong ingatan at pagpalain ng ating Panginoong Diyos. At gayon din po ang ating kamag-anak na District Superintendent, Reverend Nestor Ramos Tangonan ng Santiago City Metropolitan District. Sa ilalim po niyan ng isang annual conference ng United Methodist Church, diyan po sa bandang Nepak ba yan? At ang kanyang comment ay, purihin ang Diyos. Amen sa Panginoon. Huwag po tayong magsasawa na pinupuri, winawalhati at sinasamba ang Diyos. Salamat DS. Regards to your family. God bless you and keep safe always. At pagpalain ng Panginoon ang nasa sakupan mong distrito. Lahat ng mga local churches, lahat ng mga pastor at lahat ng mga local churches, mission churches at mga members. Shout out to all of you and kasama kayo sa panalangin. At gayon din ay mula sa ating kapatid na Reverend Dr. Jimmy Sembrano ng Mount Pisgah United Methodist Church dito po sa Molino Por ng City of Bacoor, Cavite. At siya po ay nakasubaybay at kasama natin ngayon. Ang kanyang comment ay, purihin ang Diyos
Amen at amen. Purihin natin ang Panginoong Diyos. A million and billion and trillion and unlimited millions of amen sa ating Panginoong Diyos. Kaya God bless you, Sembrano family, and your congregation dyan, at gayon din sa buong Cavite, at gayon din sa buong Calabarzon. Ano po? At gayon din mula kay kapatid na Oma Inyang Torres Cruz ng Bethel Methodist Church, dyan po sa Magsaysay, Dinalupihang Bataan. Ang kanyang comment ay, God bless you po, Bishop. Maraming salamat. God bless you din, Torres Cruz family, at gayon din sa inyong ministry, at gayon din po ang ating church dyan at sa inyong lugar. At gayon din mula kay kapatid na Jennifer Genese, ano po? Ang kanyang comment ay, good morning, Bishop, mula sa Tubo-Tubo Church, at kasama ang aming pastor Bats Sulit. Kami ay nanonood ng inyong ride-on ministry. God bless po. Maraming salamat sa pagbati, kapatid Jennifer. Thank you for for indicating, for informing me na ikaw ay kasama dyan sa Tubo-Tubo Church, Tubo-Tubo Methodist Church ng Pilipinas, dyan sa bandang Dinalupihan to, no? Sa Tubo-Tubo o Hermosa, no? Kaya purihin natin ang Diyos dyan sa Bataan. At shout out to all of you dyan sa Tubo-Tubo Methodist Church. At yan po ang church na patuloy na tumutubo. Kaya patuloy po kayong patubuin ng Panginoon ng inyong pananampalataya, at gayon din sa evangelistic na ginagawa ninyo at sa inyong mga mission. At shout out also to Pastor Bats Sulit, ano ba? And to your family and to all the members of Tubo-Tubo Church. Thank you very much, at God bless you all. At patuloy na pagpalain kayo ng Panginoon. Added comment from Sister Carmelita Capuli. Panginoon, tayo po ay magpatuloy. Nagkaroon po ng ilang technical problems sa ating signal. Pero thank you, Lord, for providing again the signal. Kaya purihin po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay magpatuloy. At ang added comment ng ating Sister Carmelita Capuli ay amen sa ating Panginoong Diyos. At mula kay kapatid na Reverend Bonifacio Gansit ng General Trias City, Cavite, partikular dyan sa kanyang mission sa bandang Parañaque City. At gayon din ang kanyang patuloy na pakikipagsuporta sa gawain ng anong church yon? Yung dyan sa 13 Martires City, Cavite. Dyan po sa isang subdivision ng Doña Adelina Village, ano po, sa 13 Martires City ng ating Methodist Church dyan. At ang kanyang comment ay, kay buti ng Panginoon sa buhay at biyaya na kanyang kaloob sa bawat araw. God bless Ride On Ministry. Maraming salamat for that wonderful comment at regards to your family. At gayon din sa Mission Church natin dyan sa Parañaque City. At gayon din dyan sa 13 Martires sa Doña Adelina Village Methodist Church. Kaya purihin po natin ang Panginoon. Shout out to all of your members. At gayon din sa mga leader like ko dyan, at gayon din sa mga kapatid natin. At gayon din, added comment from Lilia Lagataw Malyari. Shout out po sa lahat ng mga taga Jesus Our Blessed Hope. Ayan, purihin ang Panginoon. Shout out to all of you dyan sa Jesus Our Blessed Hope, dyan po sa Bataan. Kaya pagpalain kayo ng
lahat ng Panginoon dyan at gayon din sa ating manggagawad dyan. At gayon din, added comment from Reverend Bonifacio Gansit, Ciudad Adelina. Yes, thank you for that correction, Ciudad Adelina po. Kaya purihin ng Panginoon, shout out to all of you. Diyan siya, Ciudad Adelina. Ano po? At gayon din po ay ating pong tugay-gayan ng mga kapatid natin na kung saan ay ating nakasama pero hindi po sila nakapag-type, nakapag-send ng kanilang comment. Katulad ng ating kapatid na Reverend Alexander Bacon, gayon din po ang kapatid na Jeremias Raimundo Tangonan, at gayon din po ang DSE Reverend Mercedita Valenzuela, at gayon din po ang Reverend Abet Belleza Endon, at gayon din po ang kapatid na Merlin Abitong, at gayon din po ang kapatid na Elvira Nanao Nicolas, at gayon din po ang kapatid na Corazon Navarro, at gayon din po ang kapatid na Kerosien Shalom Domingo Tangonan, at gayon din po ang kapatid na Ninong Salvo Simon diyan sa United States of America, at gayon din po ang kapatid na Florenda Rosa Bernabe Nabua, at gayon din po ang Reverend Federico Cruz Jr., at gayon din po ang Architect Rodrigo Lagman, at gayon din po ang kapatid na Rowena Santiago, at ang kapatid na Leonora Dato, at gayon din po ang Reverend Samuel Montero Sunyo, at gayon din po ang kapatid na Ernestina Manusig Kabiko, at gayon din po ang kapatid na Delphine Amgao, and to all of you incoming likers, commentors, and followers, and sharers of every episode of Ride On Ministry. Thank you very much, at patuloy po kayong pagpalay ng Panginoong Diyos, kung kaya't ang abang lingkod ng Diyos ay pansamantalang nagpapaalam po sa bawat isa sa atin. Ang Ride On Ministry with Jesus Christ, ride on with His words, ride on with the sound of praise, worship, and prayer. And now may you receive the blessing of God the Father in heaven, the love and salvation of Jesus Christ, the continuous indwelling of the Holy Spirit be with us all now and forevermore. Amen and amen. Sa ating Panginoong Diyos, at awitin po natin, lagi natin alalahanin ang pinakatema ng ating bansa na bayanihan, to heal as one. At yan ay nagagawa natin yan sa diwa ng ating pagkakaisa at bayanihan. Naalaala ko tuloy si Reverend Arturo Pahati ng kanyang advocacy ay bayanihan. Shout out to you dyan sa bandang Ciudad Adelina, sa ating church dyan sa 13 Martires, kahit din kay General Diego Rapanot. Kaya purihin natin ang Panginoon. At naalala ko rin yung misyonaryo ninyo doon sa bandang Valencia, Negros Oriental, sa katauhan po ng ating misyonary na si Pastor Sunny Lekidan. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos. Kaya shout out to all of you missionaries wherever you are in the Philippines and throughout the whole world. Magagawa natin ang lahat ng bagay sa mundo. Isang bagay na di magagawa, hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang mga problema kung tayo magkaisa. Ang suliranin dagling mapaparam at may bagong buhay. Magagawa natin ang lahat ng utos ng Enhanced Community Quarantine. Isang bagay na di magagawa,
hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang COVID-19 kung tayo magkaisa. Ang COVID-19 dagling mapaparam at may bagong buhay. Amen sa Panginoong Diyos. At meron darating na panibagong buhay, panibagong pag-asa at panibagong simulain sa bawat isa sa atin, sa ating bansa at maging sa lahat ng churches at maging sa lahat ng bansa sa buong mundong ito. Kaya patuloy po tayong magkaisa at sundin natin ang mga patakaran ng Enhanced Community Quarantine, na tayo po ay stay at home always. Kung tayo ay lalabas, isa lamang mula sa bawat pamilya, pero kailangan na merong ID pass kung bibili ng gamot o pagkain. At meron din curfew na ipinapatupad, sundin natin yan. At gayon din yung magsuot ng mask kapag tayo ay lumalabas sa bahay natin. At maghugas-hugas ng kamay gamit ng sabon at mag-disinfect tayo sa mga patuloy natin o lagi natin hinahawakan ng mga bagay sa ating tahanan. At gayon din ay siyempre maghila-hilamos tayo, maligo tayo at uminom tayo ng maraming tubig. Pangalagaan natin ang ating mga sarili, kumain tayo ng wasto. At gayon din yung ating pumpalakasin ang ating mga immune system. At tayo po ay patuloy na magpanalanginan, magpalakasan sa isa't isa. Kaya nga po, thank you very much. Bye-bye and bye-bye. To God be the glory. At patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Have a good day sa buong maghapon na ito at gayon din sa buong magdamag at magkita-kita tayo muli bukas alas 9 ng umaga sa araw ng Sabado. At sa linggo naman ay alas 10 ng umaga.